Ngayong araw pupunta ako sa Alcalá de Raga, Albay. Bibisita ako sa aking lolo sa father side. Matagal na akong hindi nakakapunta doon. Nung huli kong punta doon, nasa elementary pa ako noon. Matagal na kasi yung lolo ko nagre-request na magbisita naman daw ako sa kanila. Hindi nga lang matuloy-tuloy. Pero ngayong araw, sinikap ko na magkaroon ako ng time na babisita ko sila. At ngayong araw, tuloy na ito. Nauna na si Papa pumunta doon kahapon. Sabi niya, magkita daw kami dito sa may binitayan sa Petron, doon daw niya ako susunduin. Hindi ko na kasi alam ang daan papunta doon sa Alcalá. Sa tagal ng panahon na hindi ako nakakabalik doon, talagang limot ko ng daan. Lalo pa, bata pa ako nung huli kong punta doon. Wala pa akong kamungmuang. Si Papa magtuturo sa akin ng daan, kaya magkikita kami doon sa may Petron, sa may binitayan. Doon niya ako banda susunduin. Sa ngayon, nasa biyahe ako papuntang Albay. Mula pa akong Sorsogon. Malapit na ako makarating sa Daraga Albay. Hindi ko pa rin alam kung saan banda yung Petron Gasoline sa binitayan. Kaya ngayon, gagamit ako ng Google Map para makarating ako doon. At ngayon, nakabukas na sa akin ang Google Map. Tinuturo na sa akin ni Google ang direksyon. Habang tumatakbo ang motorcycle ko, umaabanti din ang direksyon ko sa mapa. Patingin-tingin ako sa mapa, tinitingnan ko kung nasa tamang direksyon ba ako, kung nasusundan ko yung direksyon na tinuturo ni Google Map. Hanggang sa narating ko na ang Petron Gasoline sa may binitayan, tama naman yung tinuturo ni Google Map. At ngayon, umaangkas na si Papa sa aking motorcycle, nasa likod ko na siya banda. Pagkatapos ni Papa sumakay sa motorcycle, unti-unti na kami umaabanti. Yung direksyon na yan daw ang direksyon papunta doon sa Alcalá de Raga. Pagdating ko dito, may construction nga pala ng tulay dito, hindi pa tapos, kaya dito muna kami dadaan sa tulay na bakal. Pagdating dito, dahan-dahan na kaming tumatawid sa tulay na bakal. Kakatapos lang umulan dito, kaya basa yung lupa. Galing Sorsogon to Albay, mag-isa lang ako nagbiyahe kanina. Pero pagdating ko ng Petron Binitayan, nandun na si Papa nag-aantay na sa akin, sinusundo ako doon. Kaya ngayon may kasama na ako, nasa likod ko siya banda, nakaangkas sa aking motorcycle. Pagdating dito, sabi ko kay Papa, kaliwa o kanan? Sabi niya kaliwa, kaya diretso kami, punta sa kaliwa. Next ko naman na pag-abante, nalangan pa ako dito kasi may nakalagay na close road. Sabi kay Papa, kakanan ba o kaliwa? Sabi Papa, diretso! Kaya ayun, diretso lang. Hirap pala pag hindi kabisadong daan. Siguro kung mag-isa lang ako pumunta dito, malangan pa akong pumasok dito kasi baka isipin ko may magsita sa akin, mapagalitan pa ako. Dahil ilang minuto pang biyahe ko bago makarating sa paroroonan, kaya dadaanin ko muna kayo sa mga kwento-kwento ko. Alam mo bang may nakakausap na kung ilang mga nag-uumpisa pa lang na vlogger ay sumusuko na kaagad? Sabi ko sa kanya, musta na yung pagbablog mo? Ba't di ka na gumagawa ng vlog? Sabi niya, sayang lang yung effort at pagod ko sa paggawa ng vlog. Kunti lagi ang views, kaya hirap kumita ng pera sa pagbablog. Kaya ayaw ko na sa pagbablog kasi hirap humatak ng maraming views. Buti ikaw Maki, hindi ka pa sumusuko sa paggawa ng vlog. Ang sagot ko sa kanya, kung gumagawa ko ng vlog para kumita ng pera, naku, ang tagal ko nang sumuko kasi vlog ako ng vlog, hindi pa rin ako kumikita. Gumagawa ko ng vlog para koleksyon ng mga alaala ko sa buhay. Koleksyon ng mga ilang pangyayari sa aking buhay. Para kapag lumipas yung maraming araw, masaya akong babalikan ko tong alaala at napapanood ko pa, napiplay ko pa dito. Parang kagaya ng ilang tao na nagpo-post ng picture sa mga social media kagaya ng Instagram, FB at iba pa. Kapag may mahalagang pangyayari sa buhay nila kagaya ng kasalan, pistahan, binyagan, outing, diba post ng post sila sa mga social media? Diba hindi naman sila kumikita sa pagpo-post ng mga picture, ang purpose lang nila ay ibinabahagi lang nila yung kanilang mga alaala. At paglipas ng araw, masaya siyang nakikita niya yung mga picture ng kanyang mga alaala sa buhay. Parang ganyan din sa akin, imbes na picture ay pagbablog na lang ang koleksyon ng aking mga alaala sa buhay. Kaya tuloy pa rin ang pagbablog kahit na hindi naman ako kumikita dito. At kapag hindi ako nakakagawa ng vlog, syempre busy lang sa work. Priority natin yung trabaho natin. Kasi yun ang bumubuhay sa atin. Saka lang ako gumagawa ng vlog kapag may time at hindi busy sa work. So yan ang dahilan kaya hindi ako sumusuko sa paggawa ng vlog kahit na hindi naman ako kumikita dito. Ito ay para sa aking koleksyon ng mga alaala. Kahit wala man manood, di ako na lang lagi manonood ng sarili kong video. At kapag may magtanong sa akin, sino ba si Maki? Ano ba ang pagkatao niya? Sasabihin ko na lang ang hirap magkwento from the top to the bottom. Panoorin mo na lang ang aking vlog para mas makilala mo ako ng gusto. At para madagdagan naman ng isang views ang aking video. Parang baliw naman itong sound effect ko, tawa ng tawa sa tuwing magsasalita ako. So yan mga kapwa ko small vlogger, kung magbablog kayo, huwag nyo kagad isipin na kumita kagad ng pera. Kasi susuko kagad kayo kung isip nyo kumita kagad ng pera kasi ang hirap pumatak ng maraming views. Mag-vlog kayo ng kagaya ng reason ko. Or kung naman yung reason nyo, basta yung reason, hindi para kumita ng pera. Bonus na lang yung kung sakaling kumita kayo, pero kung sakaling hindi man, okay lang, basta nag-i-enjoy tayo gumawa ng vlog. Ganyan dapat ang mindset ng mga small vlogger na kagaya ko.
Habang nasa biyahe kami, sabi ni Papa magdahan-dahan daw ako sa pag-drive ng motor kasi liliko daw kami sa kaliwa. Ayan, lumiko na kami pa kaliwa. Napapansin ko, lagi na lang kami lumiliko sa kaliwa, kaya pala walang nagtatagal na relasyon sa akin kasi laging nangangaliwa. Wala lang, trip ko lang maghugot line, kaya wag na kayong kumontra. Single kasi, kaya ganyan ang hugot line, pero kung mayroon akong karelasyon, ibang hugot line naman ang ibibitaw ko. So ayan, malapit na kami sa bahay ng lolo ko. Sa mother side nga pala, ang tawag ko sa lolo ay papay. At sa father side ko naman, ang tawag ko sa lolo ko ay tatay. Mahal ko yung mga lolo ko, kaya pareho ko silang binibisita, yung lolo ko sa mother side at lolo ko sa father side. Yung nakaraang vlog ko, vlog number 36, lolo ko sa mother side yung binisita ko. Ngayon naman, lolo ko naman sa father side ang bibisitahin ko ngayon. Nandito na kami sa Alcala Daraga Albay. Sabi ni Papa, bababa muna siya ng motor, maglalakad na lang siya, kaya ayan siya, naglalakad na. Siya yung nasa unahan, yung may brown na jacket. Ginagawa pa rin namin dito ang pagmamano sa mga nakakatanda. Isang kaugalang Pinoy na hindi dapat mawala kasi may pagmamalaki natin ito sa ibang lahi, ang pagbibigay respeto sa mga nakakatanda. Mamaya, pagdating ko kina lolo, magmamano din ako kina lolo, kina auntie at uncle. Pero hindi nyo na makikita ang pagmano ko sa kanila kasi alam mo naman, wala ako cameraman, walang magbibideo para sa sarili ko. Sila auntie, kapitbahay lang ng lolo ko. So ayan, nandito na kami sa bahay ng lolo ko. Yan nga pala ang lolo ko. Nung nakita niya ako, niyakap niya ako. Tuwang-tuwa siya nung nakita niya ako. Ilang taon hindi niya ako nakikita personal. Halos mga dekada na lumipas. Huling punta ko dito, maliit pa ako noon, bata pa ako noon. Sabi nga ni Papa, hindi pa nga yata ako nung nag-aaral ng elementarya. At ngayon lang ako nagkaroon ng time makabisita sa kanila. Tapos ngayon lang ako nakabalik dito, ngayong malaki na ako at may trabaho na. Dekadang taon na rin ang lumipas bago ako nakabalik dito. Sobrang tagal na palang lumipas na panahon, ngayon lang ako nakapag-isip-isip na kailangan ko na rin bumisita dito. Kumakain na kami ng tanghalian. Dito kami kumain sa bahay nila auntie, na kapitbahay lang ng lolo ko. Shoutout sa'yo auntie, na kulay red na damit. Palabas na ako ng bahay ni auntie, doon muna ako pupunta sa bahay ng lolo ko, doon muna ako tatambay. Nagmamanicure nga pala sa auntie. Paglabas ko ng balkon, nakita ko to, magpapamanicure daw, yung nakaupo na yan. Nakita ko tong aso nila, ang cute, nakakulong. Dog lover din kasi ako kaya attractive sa akin makakita ng aso. Ito ang bahay ng lolo ko. Hindi pa tapos ang pagpapagawa ng bahay na yan, kaso kapos na sa budget kaya nahinto na muna. Umihi nga pala ako sa gilid. Paglingon ko sa likod ko, nakita ko itong pabo, nangangantsaw. Ang sabi niya, ang laki, 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 laki. Yan ang bahay ni auntie. Ito naman ang bahay ng lolo ko, si Papa ay nakakulay green. Sa likod ng bahay ng lolo ko, dyan din ang bahay ng isa ko pang auntie, yung kulay green na house na yan. Yan yung lolo ko, tatay ang tawag ko sa kanya. Saglit lang ang pagbisita ko dito, ako'y aalis na, uuwi na rin ako ng kasiguran. Itong pabo na ito, pinagtitripan ako, aalis na nga lang ako, hinaharangan ako sa daan. Nung bata pa ako, takot na takot ako dito, pero ngayong malaki na ako, hindi na ako takot. Kanina nung umihi ako, kinakantsawan niya kung ang laki-laki-laki. Ngayon naman, aalis ako, hinaharangan niya ako, bakit parang ang init ng dugo nito sa akin? Ngayon, nasa biyahe na ako papuntang Sorsogon. Ako'y uuwi na. Ang nakikita niyong lugar sa video ay nasa bandang Kumadkad, Castellana. Kanina, pag alis ko kina lolo, sumabay na rin si Papa sa akin paglabas ko ng Alcala Daraga. Pupunta daw siya doon sa kapatid ko na nasa Pandan. Doon ko siya binaba sa may LCC Daraga kasi may bibilhin pa daw siya doon. Ito nga pala yung kapatid ko na nasa Pandan, yung nakasuot na kulay green. Diyan si Papa pupunta. Gusto ko rin sana sumama kay Papa papunta dyan kasi hindi pa ako nakakarating sa kanila. Kaso, kakapasin na rin ako sa oras. Kailangan ko pa kasing umuwi ng kasiguran. Isisingit ko muna saglit sa vlog kong ito ang pagpropose ng kapatid ko kay Janine. Panoorin muna natin ito saglit. Gusto ko lang ipondo sa kalmahan. Pili! Kono yan. May katarama sa lahat. Gusto ko po magpasalamat sa pag-celebrate sa 50th wedding anniversary ni Manny Magpa. So, I grabbed the opportunity to celebrate with this
with this unbelievable milestone as a couple. So I would like to extend another story. I know we've been 6 years. Ngayon lang ako nakapaglakas ng loob na to ask for blessings. So, mine pa, hinihingi ko po ang blessings na I will commit na si Janine Conria will be my last my last girl in my life. So, yes, sir. I know now what to do. Yes, sir. Nandito na ako ngayon sa sentro ng Sorsogon. Pumunta muna ako ng Jollibee para mag-order ng burger. Pagdating ng kasiguran, pumunta ako ng Big Bro para bumili ng milk tea. Nagpapabili kasi si mama ng burger at milk tea, kaya ito na yung pasalubong ko sa kanya pag uwi ko. Gabi na nang nakarating ako sa kasiguran, inabutan ako ng dilim sa daan. Pagkatapos nito, ako'y uwi na sa bahay. Medyo mahaba na itong video, kaya dito ko natatapusin ang video na ito. Hanggang sa susunod na vlog, paalam!